Pambihira ito nung COMELEC na ito. Wala talagang kwenta tong COMELEC na ito. Ha? Tingnan natin. Sinuspinde 2 party list na alam naman natin ay maka-Duterte. Sa kabila ng matagumpay na proklamasyon ng mga nanalong party list groups, 2 party list ang hindi na iproklama dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Yan po ang Duterte Youth at ang bagong henerasyon. Banta naman ng Duterte Youth, isisiwalat nila ang anilay kalokohan sa Kongreso at COMELEC para magkapera. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mabilis na puno ang tent city ng Manila Hotel para sa proklamasyon ng mga nanalong party list group. 63 ang kabuuang upuang pupunan ng mga party list sa House of Representatives para sa 20th Congress. Galing ito sa 54 na party list na nakakuha ng pinakamataas na boto. Sa party list po, ang inabot po na number of votes for the party list ay 41,950,292. Dito po binase ang Banat versus COMELEC. Dito po binase ang 2% threshold. Dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaari hindi nakakuha ng 2%. Ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, lahat ng seats ay dapat punuan. 3 pwesto na secure ng Akbayan, Duterte Youth at Tingog. Tig-2 naman sa 4-piece at CIS at Ako Bicol Party List. Lahat sila hindi bababa sa 1 milyon na nakuwang kabuuang boto. Ito, okay, sinuspinde ang Duterte Youth. Obviously, ito ay para sa mga Duterte. No? Yang pagsuspende na yan, atake po yan sa Duterte. COMELEC, dapat hindi kayo bias. Dapat nasa gitna lang kayo. Bakit kayo nagpapagamit sa politiko? Nawawalan kayo ng credibility. Wala nang credibility. Lalo pang nawawala ng credibility ang COMELEC. Diba? Obvious naman 3 upuan yun mawawala. Plus yung isang party list na interview nga namin, 4 na upuan, 4 seats mawawala sa alam naman nating maka-Duterte. Diba? Bakit ngayon lang? Again, questionable yung timing na yan. Nako, na. Habang tig-isang representative naman ang uupo mula sa nasa pang-7 hanggang 54th place na party list. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Akbayan Party List Representative-elect Shell Diokno na sila mamumuna sa mga ibinotong party list group. Ito ay to the left. Ay, eto na naman sila. Eto na naman ang Akbayan. Eto na naman. Mag-rally na kayo. Isang tagumpay ninyong lahat. Ito ay tagumpay ng ordinaryong Pilipino. Hindi po tagumpay yan ng ordinaryong Pilipino. Tagumpay nyo lang yan. Magagamitin na naman kayo dyan. Para kontrahin nyo naman ang mga Duterte. Andyan na naman kayo. Hindi naman kayo magiging patas. Papagamit na naman kayo. Ang nais po namin ay maging boses ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na hindi naririnig o napapakinggan sa Kongreso. Pero bago mag-umpisa ang mismong proklamasyon, binasa ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpindi sa pagproklama sa 2 party list dahil sa mga nakabinbin nilang petisyon. Kabilang ang Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Hindi. Mali ka dyan. Ayaw nila iproklama kasi baka mamaya meron pang nililitis, tatanggalin. Teka muna. Yung iba nga may kaso. Erwin Tulfo may kaso. Si Castro nga nakaupo, convicted, may kaso, convicted na. Nakaupo pa rin. Iproklama mo lang. Bahala na kung sino mang may karapatang mag-judge kung mali sila o tama sila, kriminal ba sila o mabuti silang tao, may karapatan ba sila maging congressman o wala. Binoto ng taong bayan 100,000 bumoto. Tapos nag-decide ka lang basta-basta. Isang tao lang nag-decide. Hindi na makakaupo yung binuto ng daang-daang tao.
Tatlo hindi makakaupo, +1, di 4. 100,000 ang bumoto. Ikaw lang nag-decide. Ilang Pilipino ang nag-decide, paupuin nyo yung congressman. Tapos bigla mong dinesisyonan, ikaw lang. Hindi mo pa uupuin. Ano ka, Diyos? Meron kang ginawang wala sa batas eh. Yung online voting, ikaw ang dapat ma-impeach. Totoo lang. Wala ka ng kwenta dyan. Actually, hindi mo na dapat kailangan magpa-impeach eh. Kung may kahiyang ka, nagre-resign ka na, napakalaking bulilyaso yan ha. 17 million, 18 million overvotes. Tapos, ayaw mo mag-manual counting? Ang dami mong excuses. Tapos magsususpindi ka pa, Duterte youth pa. Sinong tanga maniniwala sa'yo na that's not politics? Talaga kayong nasa gobyerno, ginagago nyo mga Pilipino ha. Talaga bang lantarang panloloko nyo? Sino ka? Na binoto ng taong bayan, magdi-decide ka ganun-ganun na lang para kang Diyos? May pambira itong tao na ito. Hayaan mo lang makaupo. Ngayon, kung may desisyon laban sa kanila, yung may karapatang magdesisyon, sila magdesisyon. Kung dinicide ng judge, kriminal yung mga yan, di ikulong. Ang trabaho mo, iproklama yung binoto ng taong bayan, wag mo nang pakialaman yung iba. Mas masakit po yun. Ayon sa Duterte Youth, sinagot na raw nila ang lahat ng issue noon pang 2019. Pinayagan pa nga raw silang maupo noong 2019 at 2022 eleksyon. Yun na nga yun eh. Pinaupo nung 2019, pinaupo nung 2022. Kung may problema at talaga may issue, hindi dapat nakaupo ng 2019. At kung may issue, hindi dapat nakaupo ng 2022. Bakit ba? Dahil binabara kayo ng Duterte Youth? Naalala nyo, binara sila noong may hearing ang Kamara patungkol dito, hiniring at ando doon si Tatay Digong. May binitawan silang masakit na salita. Dahil ba nagsampa ng impeachment kay Marcos ang Duterte Youth? Kaya ginagantihan nyo? Hayaan mo lang silang gumanti, Garcia. Kung gusto nilang gumanti, huwag ka sana nagpapagamit. Ano ka ba, asong ulol? Attack dog ng Marcos? Palibasa, pina-impeach sila? Binabalikan ngayon? Tapos Marcos, you are talking about makikipagsundo na sa Duterte? You're talking about unity? Unity? Marcos, wala ka talagang isang salita. Ikaw naman, Garcia, nagpapagamit ka. Banta nila kapag hindi sila pinupo ng COMELEC, isisiwalat nila ang anilay mga kalukuhan sa Kongreso at... Ayan, gusto ko yan. Huwag nyo nang paupuin tong Duterte Youth. Nagbago na isip ko. Huwag nyo nang paupuin. Isiwalat nyo na yung kalukuhan ng Kongreso at COMELEC, paano sila nagkakapera. Sige, go! COMELEC kung paano nagkakapera. Ayon sa bagong henerasyon party list, wala silang natanggap na kopya ng reklamo. Handa raw silang harapin ang anumang Kanina na-interview namin ng isang si Kong, no? Kong Herrera. At ng bagong henerasyon, clueless sila bakit anong nangyari. Bakit hindi sila prinoklama? Niwala nga daw silang natatanggap na email o letter coming from the COMELEC na hindi sila ipoproklama. So, ginisa namin, tinanong namin, pinaikot-ikot namin yung tanong, baka mahuli namin. Hindi eh. Clueless talaga, hindi nila alam bakit ganun. Nampas sa kanila, naghain na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Samantala, ang mga party list na bigo makakuha ng pwesto sa dalawang magkasunod na eleksyon ay automatikong delisted o mawawala ng accreditation sa COMELEC. Ibig sabihin, kailangan nilang muling mag-apply para makatakbo sa susunod na botohan. Nagbabalita mula
Alam naman natin numero ang kailangan diyan sa Kongreso, no? At kailangan talaga nila ng matinding numero diyan kasi delikado po, ha? Talagang alam mo 'pag napa-impeach si Marcos, talagang napakadaming ebidensya na impeachable offense ang nagawa ni Marcos. So 'pag sinimulan yan sa Kamara at nakapasa yan at wala silang numero diyan, delikado. Kaya nga siguro, lahat ng kalaban, lahat ng sa tingin nila ay kakalaban kay Tamba at kay Marcos, gigipitin or as much as possible hindi makaupo. Papalitan nila, no? Pero nakakalungkot po na nawawalan na ang boses ang mga Pilipino. Nawalan ng boses dahil binoto ng daang libo, dahil sa desisyon ng isang tao mawawala. Sa katunayan, nawalan ng boses ang mga Pilipino dahil maraming nagsasabi dinaya ang eleksyon. Kaya nga takot ang COMELEC na magkaroon ng manual counting, no? Nawala na yung boses eh. Yan ang lehitimong boses ng taong bayan ng mga Pilipino yang botohan. Pero kung ang result ay dinadaya pa, paano na yan? Paano na ito magiging lehitimong boses ng taong bayan? Ito po ay nagiging lehitimong boses ng mga taong may kapangyarihan na kayang paandarin ang makina at ang mga Pilipino na nasa posisyon para madaya ang botohan. Kaya nga hindi natin masisisi ang taong bayan na kung sa tingin nila, including me, nagkaroon ng dayaan dahil ayaw tanggapin ang manual counting, recount. Isang ka nakakita ng botohan na 18 million overvotes. 13 million lang po ang natanggap ni Amy. Isipin mo yung overvote 18 million. Mas malaki pa doon sa kalahati ng boto, kalahati ng mga nanalong senador. Mas malaki pa. Hindi po yan basta pagkakamali. Yan po ay bulilyaso na nagawa nitong COMELEC. And yet, ayaw nilang makinig. So, anong iisipin ng taong bayan? May lehitimong dayaan. Kaya nga, ang sinasabi natin, mawawalan ng credibility itong 2020. I remind you, hindi po hinahabol ni Pastor Kibuloy or no mga iba pang nagpapa-manual recount ang posisyon. Wala silang planong umupo, especially si Pastor Kibuloy, walang planong umupo. Kahit manalo yun, si Pastor Kibuloy, hindi po siya uupo. Kailangan lang maayos for 2028 election. Kasi kung hindi natin aayusin ngayon at may dayaan at walang tiwala ang taong bayan, pagdating ng 2028, wala na kayong credibility humawak ng COMELEC Garcia. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan sa COMELEC. So pag walang tiwala ang taong bayan sa eleksyon, meron tayong failure of election, magulo po yun. Dahil inalisan ng boses ang mga Pilipino. So kailangan ayusin yan ngayon. Ang solusyon dyan, manual recount. Para matingnan natin kung dapat bang baguhin yung klase ng eleksyon sa atin, pati yung makina. Kasi bibili sila eh. Bibili na nila yung makina na yan. So, ibig sabihin, pag binili nila yan, magkakapera sila. Pag nagkapera sila, syempre, uulitin lang nila yung ginawa. Kung may dayaan ngayon, definitely may dayaan sa 2028. Kung may overvotes ngayon, may overvotes din sa 2028. Huwag na tayo mag-eleksyon kung ganyan lang din. Diba? Ang nangyayari sa atin, gumagastos lang. Garcia, mahiya ka sa sarili mo. Alam mo, dapat siguro, ito ang i-impeach eh. Itong si Garcia. Kaya lang, baka hawak na rin sa liig ni Tamba to eh.
Siyempre, baka bata niya to. Baka bata na rin ni Marcos to. Ako'y naniniwala. Bata to ni Marcos. Yang nangyari niyan, yung pina-impeach ng Duterte youth si Marcos. Tapos pagdating ng hindi prinoklama. That is very obvious. Stupido ka na lang kung hindi mo ma-obvious na hawak sa liig ni Marcos itong si Garcia.